Malapit na ang holidays at marami na ring namimili. Payo ng mga eksperto busisiin ang mga bibilhing produkto para masigurong hindi pa expired ang mga ito. May report si Katrina Son. Hulyo nang mamatay ang isang batang 11 taong gulang sa Zamboanga City dahil sa food poisoning. Ang itinuturong dahilan, mga expired umanong pagkain na itinapon sa bakanteng lote malapit sa mga biktima. Maging ang mga kapatid ng biktima isinugod sa ospital dahil sa pagsusuka. Ang 70 taong gulang namang si Rodolfo Sijar, muntik nang itakbo sa ospital dahil daw sa nakaing expired na pagkain. Masakit yung tiyan, tapos masama ang pagramdam mo. Medyo na yung parang nahihilo ka sa... Hindi raw niya napapansin ang expiry date na nakalagay sa mga pagkain na ang iba ay bigay sa kanila. Pero si Tita Ginoko, maingat daw para iwas sakit. Pag expired na. Bawal na kainin. Para iwas po mga food poison. Hindi lang naman po ako yung kakain, pati po yung pamilya ko. Giit ng isang nutritionist, dapat sinusunod ang nakalagay na expiration date sa mga pagkain. Expired na siya, so bawal na siyang kainin. Kapag best before naman ang nakalagay, 1 day before, ideally makonsume na siya. Normally makikita po yun sa mga breads, ayan, mga cakes, yun yung mga best before, simply because mas madalis na lang mapanis. payo ng isa pang eksperto. Yung mga gatas, dairy products, milk, cheese, bread, egg, hindi siya maganda lalo na kung bata ang makakakain. Dahil ang bata, mahina ang kanilang immune system. So, hindi maganda na makakain tayo ng mga expired food, At kasi ito, tinutubuan ito ng mga bacteria, toxins, parasite. Ilan daw sa mga sintomas ng food poisoning ay pagkahilo, pagsusuka na maaaring magresulta sa dehydration at pagsakit ng tiyan. Maaari ring magkalagnat. Kapag naranasan ito, dapat agad mabigyan ng fluids at maitakbo sa ospital. Sa Consumer Act, kapag ka nagbebenta ka ng isang pasona or expired na produkto na parang pumupustura ka na pwede pang magamit o makain o makonsumo. So there is fraud there. I think you can make out a case of deceptive sale. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.